na makapunta sa Beijing through lifestyles. So, hinahapit po. Actually, I'm a registered nurse. Laurenie Bundalian po, newly promoted Executive Director. Dati po kasi, hindi ako naniniwala sa herbal. Kasi 19 years na po ako sa bedside. So most of the time, ang amin pong ibinibigay sa pasyente ay synthetic. Kasi syempre, following doctor's order lang po. Pero nung sumali po ako dito March 2013, this year po, bakit ako biglang kinabahan ngayon? Ngayon lang ako kinabahan na. Okay. So, nung una po ako sumali, hesitant ako na i-dispose yung product ko. Kasi syempre po, may license ako na pwedeng ma-revoke. Sabi ko, teka, baka pag binigyan kong pasyente ko magkaroon ng side effect. Takot po talaga ako. Kaya sabi ko, since doubtful ako, hindi po talaga ako nagbibigay ng gano'n na medyo alanganin talaga ako. Kaya parang nahirapan ako i-dispose yung product kasi hindi talaga ako convinced na gano'n siya kagaling. Wala pa po kasi akong experience dun sa product na yun kasi I'm not taking the product. Hanggang sa yung pong brother ko, nagkaroon ng ruptured cerebral aneurysm. Pumutok po yung kanyang ugat sa brain dahil po sa sobrang taas ng kanyang BP. So that day po, nasa Jollibee kami nung upline ko, kumakain kami. Tumawag po yung pamangkin ko, sabi, tita, si Papa kanina pa po nagsusuka. So sabi ko, naku, mataas ang BP niyan. Pinadalhan ko po kagad siya ng 1 bottle Intra. Tapos po, noon pong hapon, kasi medyo malayong bahay namin sa kanila, pinuntahan po namin siya. Tapos sabi ko sa pamangkin ko, every 15 minutes, bigyan mo siya ng 30 cc. 1 jigger. So, sinunod naman po ako ng pamangkin ko. For 5 days, nasa bahay lang po siya. Kasi akala ko talaga, kasi may work ako eh. Clinical instructor po ako sa Laguna State Polytechnic University. So, hindi po ako nagkaroon time na lagi siyang puntahan, malayo pong bahay ko sa kanila. Tawag-tawag lang po. Hanggang sa nung pa 5 days, sabi po ng hipag ko, ate parang something is going wrong na talaga. Iba na ang sinasabi po daw nung kapatid ko, napakatindi na daw po ng sakit ng ulo. Nag-suspect ako, sabi ko, naku, baka ruptured to. So, dinala ko po kagad siya sa hospital. Sabi po nung neurosurgeon, ipa-angiogram ko. Pinapunta niya ako sa Ville Hospital sa Batangas. Tapos, ruptured po talaga siya. Ang kaso nga lang, talaga kaya po sobra akong natuwa. Ruptured siya. So, normally, pag pumutok ang ugat, hindi po siya mag-stop ng bleeding. At siguradong patay kagad ang pasyente. Wala pa po kaming nakasurvive na patient sa ruptured cerebral aneurysm, lalo na't walang management na ginagawa. Pero dahil lang po dun sa Intra na pinainom ko sa kapatid ko, talaga pong nakasurvive siya ng 5 days na walang ibang gamot. Tapos po, nung dinala namin siya sa Villa, sabi, stop na daw po yung bleeding, although kailangan pa rin daw pong i-clip yung artery kasi may possibility na pag tumasol ang BP, mag-rupture. So, dinala ko po dito sa Manila, pina-craniotomy namin, pina-open po yung skull. 2 foreigner ang gumawa sa kanya. Kinilip po yung kanyang ugat. Tapos sabi po nila sa akin, paano daw ang management na ginawa, bakit nag-stop ang bleeding, although may 15 ml na blood na sa brain. Sabi ko po, pinainom ko lang po yun ng product ko, yung pong Intra. So sabi po niya, wag mo tanggalin yung ipatuloy mo yung pag-inom, although bibigyan ko pa siya ng ibang gamot. So yun po yung talagang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sabi ko, kung cerebral ruptured aneurysm, na correct nito, yun na yung pinaka-worst na pwede kong makita sa isang pasyente na talagang hindi makakasurvive. How much more, di ba pang mas maliit na problema. Kaya pamula nun, naging napaka-sobrang confident ko dun sa product. Yung pamula po nun, umangat kagad ako. Okay, sana po wag kayong matakot kasi talaga pong ang produkto nyo, sobra-sobra na po yung ang dami ko na pong napagaling, pati yung mga ooperahan na may malalaking bukol, napagaling ko na po. Sana po wag kayong matakot i-out yung product. Talaga pong dapat po tayo sa sarili natin, magkaroon tayo ng ganong kataas na belief doon sa ating product. Thank you po.